Sa darating na 9 ng Nobyembre, isang makasaysayang araw ang magaganap dahil muli tayong boboto. Kabilang na ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang pwesto sa gobyerno ay ang Pangulo ng Pilipinas na uupo sa palasyo ng Malacanang. Isa itong mabigat na responsibilidad at trabaho. Marami ang naghahangad sa posisyong ito. Kaya ngayon, samahan niyo kami ni CJ Mercado sa isang natatanging pagkakataon para kilalanin at kilatiin ang isa sa ilang tumatakbo sa pagkapangulo. Kaya alamin natin ang kanyang kasagutan. Nakatutok, CJ Mercado. Inimbitahan po namin ang isa sa mga sikat na tumakbo bilang ika-18 presidente ng Pilipinas na si Chantel Kiel de la Cruz. Isa sa mga tanong na itinanong ng ating mga interviewee sa ating aspirant ay kung bakit natin kailangan ipagmalaki ang pagiging Asyano. Panoorin po ang video na ito upang makita ang buong interview. Ang Asya ay isa sa mga kontinente sa mundo na ang populasyon ay malapit sa halaga ng 60% ng populasyon sa buong mundo. Maraming bansang matatagpuan sa kontinenteng Asya tulad ng Japan, China, Korea at ang ating bansang Pilipinas. Ang mga tradisyon na ating pinaniniwala bilang isang Asyano ay hindi magkapareho. Kaya bilang isang Asyano, kailangan nating mahalin at respetuhin ang ating kultura at ang ibang kultura na ating nakikita. Kailangan natin ipagmalaki ang ating pagkakakinlanlan bilang isang Asyano. Hindi lang ang mga kultura pero ang mga kasaysayan ng mga bansa sa Asya na may mga storyang nakakamangha, mga storyang nagbibigay inspirasyon sa mga Asyano. Mga bayani na sinakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang bansa tulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bilang isang Asyano, hindi natin dapat iniiwan ang ating ninuno at dapat maging mapagmalaki tayo sa ating bansa at ang kontinenteng Asya. Ito lang po ba kaya yung mga rason kung bakit dapat mapagmalaki ang Asya? Magandang tanong iyan. Hindi lang ito ang mga rason kung bakit kailangan natin mapagmalaki sa Asya. Sa ating karaniwang na panahon na kung saan ay itinuturing na modern era, ang mga artista o kaya mga pop culture na galing sa Asya, tulad ng mga K-pop, anime, at ibang mga bagay ay nakagawa ng malaking epekto sa mundo. Mga tao sa mga iba't ibang bansa ay ginagawa ang mga kultura ng mga Asyano dahil tayo ay hinahangaan ng mga ibang bansa. Tayo ay hinahangaan ng ibang bansa. Hindi ba isa yung malaking rason kung bakit tayo ay dapat maging mapagmalaki sa ating kontinenteng Asya? Kasama rin ba ang mga sports achievements natin? Oo naman. Tayo mga Asyano ay nakanalo na ng iba't ibang mga kompetisyon tulad ng Olympics na ang ating bansang Pilipinas ay nakanalo ng 14 Olympic medals. Tayo dapat ay maging mapagmalaki dahil ang mga nakanalo ng mga medalyong ito ay kinakatawan ang kanilang bansa kasama ang kontinenteng Asya. Sa mga lugar natin sa Asya, dapat ba natin ipagmalaki yung mga ito? Siyempre, ang mga lugar na sa Asya ay sobrang napakaganda tulad ng Mount Fuji, the Great Wall of China, Taj Mahal, at ang Palawan sa ating bansang Pilipinas. Ang mga lugar na ito ay dapat nating ipagmalaki dahil ang mga estruktura ng mga buildings, mga malalaking bundok, at ang mga kamamanghang-manghang tanawin na hindi mo maaaring kopyahin at mahanap sa ibang lugar. Sa mga edukasyon naman, mayroon ng Asya na mga bansa tulad ng Singapore, Japan, and South Korea na may mga eskwelahan na itinuturing bilang isa sa mga pinakamataas na rangko na sistema ng edukasyon. Mga eskwelahan na gustong pasukan ng lahat dahil sa mga edukasyon na naibibigay dito. Dahil pinag-uusapan na natin ang edukasyon, ang mga bansa sa Asya ay mas advanso kaysa sa mga bansa sa mundo. Ang mga Asyano ay kasama sa mga nagre-research ng mga teknolohiya at maaaring ating kinabukasan sa mundo. Ito ay mga rason kung bakit natin kailangan ipagmalaki ang Asya dahil sa mga hirap ng ating mga ninuno. Sa mga iba't ibang kultura sa Asya, mga relihiyon at mga Diyos na ating pinaniniwalaan, mga kamamanghang-manghang lugar at mga iba pang bagay na natalakay natin kanina. Kaya simula ngayon, ipagmalaki na ang Asya dahil itong mga lugar na ating pinanggalingan at ang ating mga kapwang Asyano na nakagawa ng magandang epekto sa ating mundo at kinabukasan.
Narinig at napanood po natin ang pag-interview nila kay Chantel Kiel de la Cruz at kung paano niya sagutin ang mga tinanong ng ating mga interviewee. Sa kanyang simpleng sagot ay sana ay may natutunan po kayo. Katulad nga ng sinabi ni Kofi Annan, we may have different religions, different languages, different colored skin, But we all belong to one human race.